Nakakalungkot man pero isa na namang babae ang natagpo ang wala ng buhay sa taniman ng pinya na nasasakupan ng Barangay Maligo, Polomolok, South Cotabato. Noon lamang Huwebes, January 15, 2026. Huli itong nakitang buhay noong January 13, araw ng Martes. Mula noon ay hindi na ito nakauwi pa sa kanilang bahay. Matapos ang 2 araw na paghahanap ay natagpuan na ang katawan ni Charlene na wala ng buhay at nasa kalunos-lunos na kalagayan. Sa gitna ng taniman ng pinya sa Barangay Maligo. Ano ang nangyari sa kanya at sino kaya ang salarin? Bangkay namang natagpuan sa pinyahan sa South Cotabato ang isang babaeng 15 anyos na napaulat na nawawala nitong Lunes. Hinihinala pang siya'y ginahasa. January 15, 2026 ng umaga nang makatanggap ng tawag ang tanggapan ng Polomolok Municipal Police Station. Ang nasabing tawag ay nagmula sa isang babae na nagpakilalang tauhan ng Dolly Phil. Ayon sa ginang ay may natagpuan silang wala ng buhay na katawan ng isang babae sa gitna ng plantasyon ng pinya sa Barangay Maligo. Kasama ang grupo ng Soko ay agad nilang tinungo ang lugar. Medyo may kalayuan ito mula sa istasyon. Sa normal na bilis ay aabot ng 20 hanggang 25 minutes bago marating ang area. Pagdating nila ay marami ng tawang naroon. Lahat nagtataka kung sino ang biktima at ano ang sinapit nito. Sa gitna ng pinyahan ay doon nila nakita ang biktima. Nakadapa ito, nakasubsob ang mukha sa lupa, nakasuot ng pulang damit at wala na itong suot na pang ibabang kasuotan. Ayon sa mga nakakita sa katawan, ay maaga silang dumating sa lugar nang may matanaw ang ilan sa kanila ng mga nakasampay na damit ng tao sa ibabaw ng mga pinya sa kalayuan. Nang lapitan nila ay bahagya pang nagbiruan ng mga trabahador dahil may nakita silang mga panloob na kasuotan ng babae na nagkalat sa lugar at isang jersey. Noong una inakala pa ng grupo na marahil naiwan na iyon ng kusino dahil sa pagmamadali. Subalit na maglakad-lakad pa sila sa gitna ng pinyahan ay may napansin silang nakadapang tao. Noong una inakala pa nga ng grupo na isa itong manikin. Subalit ng kanilang kumpirmahin ay nagulat sila nang malaman na katawan ito ng isang babae at wala na itong buhay. Kaya naman agad silang tumawag ng mga pulis. Sipa nila, nyabi nila og kanang manikin. Nya ningutong iyang kauban nga. Si manikin nga tao man jud ni tao kay natabunan mo siya sa mga ingani o similya. Gitabunan siya ba. Base sa kalagayan ng katawan ng biktima ay maaaring namatay ito 1 hanggang 2 araw na ang nakakaraan. Hindi lamang ito natagpuan agad dahil sa walang masyadong nagpupunta sa lugar. Malawak kasi ang plantasyon ng pinya ng Dolly Phil sa Polomolok. At nagkataon na ng araw na iyon ng Huwebes ay may naatasang grupo na magtrabaho sa area na iyon kung nasaan ang katawan. Nang araw ding iyon ay napag-alaman nila na may isang babaeng nawawala na residente ng Purok 5, Dam, Barangay Landan, Polomolok, South Cotabato. 2 kilometro ang layo mula sa crime scene. Agad na hinanap ang magulang ng babaeng nawawala. Pinapunta nila ito sa area para kilalanin, baka ito na nga ang nawawala niyang anak. Hindi pa man nakakalapit sa katawan ay agad nang umiyak ang ginang. Nakilala kasi nito ang kulay brown na baggy pants at tsinelas na nakita sa area. Pagmamay-ari ito ng kanyang anak. At hindi nga siya nagkamali dahil nakumpirma ng ginang na ang natagpo ang katawan ay ang 2 araw nang hindi umuuwi niyang anak na si Charlene. Ang pamilya ay residente ng Purok 5, Dam, Barangay Landan, Polomolok, South Cotabato. Ang pamilya nila Charlene ay nabibilang sa mga mahihirap nating mga kababayan sa Polomolok na ang pangunahing ikinabubuhay ay ang pagtatanim at pagha-harvest ng pinya. Sa kabila ng hirap ng kanilang buhay ay pinipilit ng mga magulang ni Charlene na matustusan ang pangangailangan nilang magkakapatid, lalo na sa pag-aaral. Kahit papaano ay naibibigay din nila ang mga nais ng mga anak, lalo na si Charlene. Sa katunayan, noon lamang December 8, 2025 ay masaya pang pinagdiwang ng pamilya ang ika-15 kaarawan ng dalaga. Ayon sa kanila, ay mabait na bata si Charlene, magalang, masipag at maaasahan na sa mga gawaing bahay.
Bagamat tulad ng iba ay may katigasan din ang ulo nito. Aminado ang kanyang ina na malimit pang lumabas ang anak sa gabi at kahit na hindi nila ito pinapayagan ay umaalis pa rin ito ng bahay. January 13, 2026, tulad ng ibang ordinaryong araw ng pamilya, maagang umalis ng bahay ang mga magulang ni Sherlyn para magtrabaho. Nagtatrabaho kasi ang mga ito sa ilalim ng Dole, isang malaking kumpanya na namamahala ng malawak na plantasyon ng pinya sa South Cotabato. Ang kanyang mga magulang ay naatasang magtanim ng pinya, mag-abono, magdamo at mag-harvest tuwing harvest season. Nang araw na iyon ay naiwan si Sherlyn sa kanilang bahay. Ayon kay Nanay Mary Joy, pag-uwi nila ng bahay ay nagtaka silang wala pa ang anak na si Sherlyn doon. Sinabi naman ng tito nito na nagpaalam si Sherlyn na aalis, magsiswimming umano ito kasama ang mga kaibigan sa malapit na pool sa kanilang lugar. Umalis umano si Sherlyn ng pasado 2:00 ng tanghali. Sinundo ito ng isang lalaki na naka-rider ng kulay green. Sinubukan itong tawagan ng ina subalit hindi ito sumasagot. At hindi rin ito nagsisin sa kanyang mga messages sa social media account nito. Noong una ay nakala ng ina na uuwi din si Sherlyn, hindi kasi iyon ang unang beses na ginabi ang anak sa pag-uwi. Subalit lumipas ang magdamag ay walang Sherlyn na umuwi sa kanilang bahay. Kinabukasan ay dito na nag-alala ang pamilya. Nagsimula na silang maghanap at nagpa-blatter na rin sa kanilang barangay. Ibinahagi na rin ni Nanay Mary Joy ang larawan ng kanyang anak sa social media. Nagbabaka sakali siya na may makakapagsabi kung saan ito nagpunta. Sinubukan din nilang hanapin ito sa bahay ng mga kaibigan at iba pang mga kamag-anak na maaari nitong puntahan. Subalit wala si Sherlyn. Hanggang sa makatanggap na lang sila ng balita na may natagpo ang katawan ng babae sa plantasyon sa Barangay Maligo. Nang kanyang puntahan ay dito na nga niya nakumpirma na ito na nga ang nawawala niyang anak na si Sherlyn. Sa ginawang initial investigation ng mga pulis ay ilang mga testigo ang kanilang nakapanayam. Base sa mga binigay na salaysay ng mga ito ay nagawa nilang makapagtagpi-tagpi ang maaaring nangyari kay Sherlyn. Ayon sa ulat, umalis ang dalaga sa kanilang bahay ng 2:00 ng hapon. Namataan din ito ng ilan pang mga residente na may kasamang 2 lalaki na barkada ng biktima. Ilang beses pa nilang namataan ang mga ito na bumili sa tindahan. Magkakasama ang 3 na nag-inuman noong hapon ng January 13, 2026. Hanggang sa may makakita sa mga ito na tinahak ang daan patungo sa plantasyon sa Barangay Maligo, sakay pa rin ang motorsiklo. Mas lalo pang ang lumakas ang hinala ng mga investigador nang malaman nila na ang jersey na naiwan sa crime scene ay ang siyang jersey na suot ng isa sa mga lalaki na huling nakitang kasama ng biktima. Dahil dito, ang 2 person of interest ay agad na dinakip ng kapulisan. Nang hulihin nila ang 2, ay agad namang tinanggi ng mga ito ang aligasyon laban sa kanila. Nang tanungin ng isa sa mga lalaki kung bakit nasa crime scene ang jersey na kanyang pagmamay-ari, ay isa lamang ang sinagot nito, hindi niya alam. Ayon sa kanya, ay marami siyang ganong damit dahil sa paglalaro ng basketball, at kalimitan ay inaalbor ito o hinihingi, isa ang nasabing jersey sa mga naipamigay na niya. Subalit hindi naniniwala ang kapulisan sa alibay nito. Positibo kasing itinuro ang 2 na siyang huling taong kasama ng biktima noong hapon at gabi ng January 13, 2026 bago ito mawala. Maliban dito ay nakitaan din nila ang 2 ng mga pasa at galos sa katawan. At nang tanungin nila ay hindi maipaliwanag ng 2 kung saan nila nakuha ang mga iyon. Tama na sila, no? Sinasakay ng motorcycle, and then may binibili, no, ng hapon, no, and then hanggang gabi may nakita pa hanggang at doon sa insidente na nangyari, no. Yan yung mga informations natin na na-receive is from our witnesses, and then positively na identified nila, no, even the two and the motor na ginamit nila, no, at sakay-sakay po yung ating biktima. So magkaibigan. Sir, good morning. Paano po natin nasabi na sila tag as person of interest po? Ano po yung basis natin? Actually, hindi na po natin sila matawag na persons of interest, no? Kasi nga, meron tayong witnesses talaga na positively identified. Yun yung 2 na yun prior to the incident and bago siguro nangyari at may nangyari, no? Meron tayong mga
witness na talaga nakapagturo sa dalawa. No? At even yung nakuha na mga ebidensya, no? Lalo na yung damit na isinuot nung isang suspect natin na prior to that incident, ganon din, the same na damit ang nakita natin mga witness. Okay, aside from jersey, sir, na may ibang evidence pang na-recover? Actually, siyempre ongoing pa yung ating investigation na yung examiners natin, no, from the SUCO, kasi kailangan pa talaga yan ng result, no, at dinadala pa yung board DNA testing, no, para mag coincide, no, yung mga ebidensya natin like blood stain o kung ano pa, at din natin malaman kung may rape nga ba kung nangyari o wala. Sir, magbarkada lang sila, but prior to that incident, no, at January 13 magkasama pa sila, nag-inuman. An event, occasion na kasama sila doon. Ang edad, PD, ang edad po? She's a minor, 15 years old po. Yung Ang suspect natin, 22 years old. Ang isa is 26 years old. resident? Barangay Landan. Ang lugar kung saan nakita ang katawan ni Sherlyn ay nasa gitna ng malawak na plantasyon ng pinya. Madilim ang lugar sa gabi at wala ring kabahayan sa area. Kaya naman kahit pa sumigaw ka ng malakas ay walang makakarinig. Sa area kung saan nakita ang katawan ni Sherlyn ay marami silang nakitang sinyales na nagawa pang manlaban ng dalaga. Sa katunayan ay halos nabunot ang mga pinya na nakatanim sa paligid ng katawan ng biktima. Maaaring hinawakan niya ang mga iyon habang sinusubukan niyang makawala sa mga salarin. Sa ngayon ang katawan ni Sherlyn ay isinasa ilalim sa postmortem examination. Subalit habang naghihintay sa resulta ay sasampahan na ng kasong pagpatay ang dalawang suspect na napag-alaman ng mga investigador na magpinsan. Sa oras na lumabas na ang resulta ng autopsy ay saka na lamang isasampa ang kasong panggagahasa kung makukumpirma ito sa resulta. Wala na kasing suot na pang iba bang kasuotan ng biktima ng matagpuan. Kaya naman hinala ng kapulisan na ginahasa ito bago pinatay. Sobrang sakit para sa pamilya ang sinapit ni Sherlyn. Subalit sa kabila nito may mga taong nagkakalat ng mga peke at maling information sa social media na lalo pa ngang nagpapabigat sa kalooban ng pamilya. Marami kasing kumakalat ngayon sa social media na ibinubugaw daw ng kanyang ina si Sherlyn at pinagkakakitaan. Bagay na walang basihan at mga ebidensya. Naniniwala pa rin ako na walang ina ang nanaising mapahamak ang kanyang anak. Ganun pa man, patuloy nating subaybayan ang mga lalabas sa ginagawang investigasyon ng kapulisan. Sana ay mabigyan ng hustisya ang sinapit ng biktima. Sunod-sunod ang karumal-dumal na krimen na nangyayari sa iba't ibang bahagi ng ating bansa araw-araw. Kaya naman muling nanawagan ng PNP na lubos na mag-ingat lalo na ang mga kababaihan. Huwag nang lalabas ng bahay lalo na sa gabi kung walang kasama at wala namang mahalagang gagawin sa labas. Mas ligtas ang manatili sa bahay kasama ang pamilya at ugaliin ding mag-lock ng mga pinto at bintana bago matulog. Salamat po sa inyong patuloy na pagtangkilik sa atin pong mga videos. Huwag niyo pong kalimutang mag-iwan ng inyong salubin at suggestion sa atin pong comment section. Thank you so much po and see you on my next video.